Alnil TV. Nasa klase si Andrea noon nang may kumatok sa pinto ng classroom at nag-excuse sa guro. "Ma'am, delivery lang po para kay Miss Andrea Villegas." Anang uniformadong delivery man at may dalang isang bouquet na naglalakihang pulang rosas. Palakpakan ng mga kaklase at umugo ang panunukso sa dalaga. Pinirmahan niya ang delivery receipt at nahihiyang kinuha ang card sa bouquet at pasekretong binasa. Maikli lang ang nakasulat doon, "I miss you, Andrea." Walang nakapirma kung sinong nagpadala. Kunot noong ibinalik niya ang atensyon sa nagsasalitang guro. 2 tao lang tumatawag sa kanya sa totoong pangalan niya. Ang kanyang ama pag ito ay galit at ipinilig niya ang ulo. Hindi naman siguro. Imposibleng galing kay Aldrich yun. Hindi na siya tinantanan ng mga kaibigan sa katatanong kung sino ang bago niyang admirer. Pero maging siya ay walang ideya. Hanggang makauwi, puzzled ang dalaga. Nagulantang pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Aldrich ang tumatawag. Nasa sala raw ito at may ipapakita sa kanya na importante tungkol sa negosyo. Napilitang bumaba si Andrea kahit ayaw na sana niyang makita muna ito. Malawak ang ngiti ng lalaki pagkakita sa kanya. "Hi, long time no see ah." Bati nito. Nagkibit balikat siya. "Busy eh. Ano nga pala yung pakay mo?" Ungkat niya. Nako-conscious siya sa pagkakatitig sa kanya ng kaharap. Pakiramdam niya tuloy may dumi siya sa mukha. Oo nga pala, ipinaalam ko na kay Sir Tony. May bagong acquired tayong bangka. Ipapakita ko sa iyo kung magugustuhan mo. Dapat kasi matutunan mo kung paano kumilatis ng bago kung makabili. Kwento nito. Magbibihis muna ako. Paalam niya. Nakasuot lamang siya ng shorts at baby tee na fuchsia. "Huwag na. Okay na yan. Tayong 2 lang doon." Iniwan ni Andrea ang cellphone at nagpaalam sa ina na lalakad muna. Pagdating sa daungan, wala ngang katao-tao. Inalalayan siya ng binata habang naglalakad sa malambot na buhanginan. Malayo pa lang ikitang-kita na niya ang isang bagong bangka. Malaki iyon at tila prinsesa na nakaupo sa trono itong dagat. "Ang ganda, Anya. Nagustuhan mo ba?" "Dahil maganda siya. Papangalanan namin yan na Lady Andrea." Nakangiting balita nito. Namilog ang mga mata ng babae. "Akala ko lahat ng bangka ni Papa sunod ang pangalan sa isda. Bakit yan sa akin ipapangalan? Mukha na ba akong isda?" Takang tanong niya. Malutong ang tawang pinakawala ni Aldrich. "Hindi. Ipinaubayan ni Sir sa akin ang pagpapangalan sa bangka niyan. Yan ang pinaka-espesyal na bangka dahil sa bilis at ganda ng pagkakagawa dyan. Kaya naisip ko na tawagin siyang Lady Andrea." Paliwanag nito habang hinihila ang lubid para lumapit sa dalampasigan ng bangka. Namula si Andrea sa sinabi nito. Pero inabahan na ni Aldrich ang usapan. Ibinida nito sa kanya kung paano kikilatisin ang kalidad ng bangka. Magmula sa katig hanggang sa makina. "Iti-test drive natin siya. Ikaw ang unang pasahero." "Ha? Ikaw magpapatakbo? Marunong ka?" Dudang sabi niya. Ngumiti ito. "Bago ako kinuha ni Papa mo sa operations, ako ang kapitan ng isang bangka. Kaya hindi lang ang magpatakbo nito ang alam ko, kundi pati lahat ng nasisira. Ako ang nag-aayos." Pagbibigay alam nito. Sinubukan niyang sumakay pero hindi niya maabot ang patungan. Bago pa siya nakakilos uli, binuhat siya ni Aldrich para makasampa sa bangka. Walang kahirap-hirap na umakyat ito kasunod niya. Pumwesto na ito sa tabi ng makina at pinandar iyon. Ekspektong minayneobra nito ang bangka kaya ilang saglit lang binabagtas na nila ang kahabaan ng baybay ng San Martin. Aminado si Andrea, ngayon lang niya na-appreciate ang ganda ng kanilang bayan. Bakit nga ba dati ayaw na ayaw niya rito? Para ngayon naman naka-adapt na siya sa buhay probinsya at masasabing okay na yun sa kanya. Nilingon niya si Aldrich. Kinindutan siya nito at nginitian. Bigla na lusaw na naman ang pader na pilit niyang inilalagay sa pagitan nila. She could hardly resist his charms. Maya-maya ay pinatay ng binata ang makina ng bangka at lumapit sa kanya. "Maganda ang sunset mula rito
Nito, sabay upo sa likuran niya. Lumalamig na rin ang ihip ng hangin, kaya hinubad nito ang suot na jacket at ibinabal sa kanyang katawan. Pero hindi nito inalis ang kamay sa magkabila niyang balikat. Hindi na nagprotesta pa si Andrea, mas natuon ang kanyang pansin sa magandang tanawin. Tahimik na pinagbastan nila ang pagpulubog na araw sa kanluran. Maya-maya pa ay napilitan na ng matitingkad na kulay ang papawirin habang bumababa sa kabuntukan ng San Martin ang araw. Sumandal siya kay Aldrich na automatikong hinapit siya papalapit. Yakap na siya nito ngayon mula sa likuran ng parabang iyon ang pinakanatural na pangyayari sa mundo. Sobrang ganda. Paano mo nalaman na tong pwestong to? Dati pa, madalas ako rito nung kabataan ko. Nakakawala kasi ng problema. Nagsalita ito malapit sa tainga niya. Kaya napapitlag siya sa kilabot na gumagapang sa kanyang kaibuturan na bunga ng ginagawa nito. Lumunok siya at nag-isip ng paraan para alisin ang tensyon sa kanyang puso. Dinala mo na rin ba dito si Jonah? Anya, epektibo iyon. Kaagad na palitan ng pait ng kaninan lang ay kilig na kanyang nararamdaman. Umayos siya ng upo at ibinalik ang mga jacket sa nakapakandot na noon nitong si Aldrich. Bakit naman ay tanong mo yan? Natural. Siya ang girlfriend mo since time memorial. Malamang ilang beses mo na din siya isinama dito. Break na kami. Ano man ang nakalipas, tapos na yon. Magkaibigan na lang kami. Matagal na. Simpleng tugon nito. Nagulat siya sa narinig. Ano? Bakit? Mahabang kwento. Hindi mo rin maintindihan. Pumesto na uli ito sa tabi ng makina at pinaandar iyon. Madilim na nang makauwi si Aldrich na bahay. Naratnan niya si Jonah na kausap ang kanyang ina. Iniwan sila ng matandang babae para magkausap. Aldrich, please, huwag mong gawin to sa akin. May himig na pagmamakaawang panmula ng dalaga. Napabuntong hininga siya. Jonah, ako nakikiusap. Niliwanag ko na sa'yo noon pang bago akong pumuntang Hong Kong. Wala na yung relasyon natin. Maging magkaibigan na lang tayo. Hindi pa ba sapat na maayos ang samahan natin? Pero, paanong nawala? Wala ka namang niligawan magmula nang magkahiwalay tayo. Alam ko may nararamdaman ka pa rin sa akin, Aldrich. Hinawakan siya nito sa kamay kapag daka. Hindi ka naman mawawala sa puso ko ng ganun lang sa tagal na pinagsamahan natin, Jonah. Pero hanggang doon na lang, magkaiba tayo ng mundo. Marami ako responsibilidad dito. Maganda na ang buhay mo sa Hong Kong. Yun ang ipagpatuloy mo. Pahayag ng binata. Sabay hilas sa kamay na hawak ng dating nobya. Si Andrea, hindi ba? Ang babaeng yun ang dahilan. Akala mo siguro hindi ko napapansin ang tinginan niyo. Dati naman siya talagang may gusto sa'yo. Ngayon talagang inaagaw ka na niya sa akin. Gusto mo na rin ba siya? Sumbat ni Jonah na malakas na tinig. Napasilip si Aling Nilda sa sala kaya hindi kahit papaano huminahon ng dalaga. Jonah, please, wala na tayo. Malaya akong magmahal ganun ka rin. Sana tanggapin mo na lang na hindi tayo para sa isa't isa. Pagtatapos niya, laglag ang balikat at tumatangis na umalis si Jonah. Napahugot na lang si Aldrich ng malalim na hininga. Naaawa siya sa dating kasintahan pero buo na ang kanyang desisyon. Isa pa, wala siyang gaanong maramdaman pagsisisi sa kanilang paghihiwalay. Samantala, si Andrea naman ay nagkaroon ng bagong tagahanga. Isa itong anak ng negosyante sa kanilang lugar. May tsura si Ruther, kaya nga mas kinikilig pa sina Chari at Emmy kaysa sa kanya. Inabangan siya nito sa gate ng university at lakas loob na nagpakilala. Nagsabi ito na liligawan siya at inimbita siya para sa isang dinner sa bayan. Lingid sa kaalaman ng dalaga, kaagad na ipinalam ni Tony kay Aldrich ang tungkol sa bago niyang manliligaw. Kaya ng gabing lakad ni Andrea para mag-dinner kasama si Ruther, nagulat pa siya nang makita sa restaurant ang kanyang kuya Teddy at sa Aldrich. Hi sis, relax okay? Doon ka lang sa kadate mo. Anyway, we won't disturb you. May pag-uusapan kaming importante nitong best friend ko kaya nagkita kami. Kaagad na sabi ni Teddy nang lumapit siya sa mesa ng dalawa. Si Aldrich ay hindi tumingin sa kanya. I see. Sige. Enjoy. Balik na ako doon. Iminuresta niya ang mesa kung saan nakaupo si Ruther. Habol siya ng tingin ng Aldrich habang papalayo. Pare, kalma ka lang. Hindi may pinta yung mukha mo.
Baka matunaw pati ang kapatid ko sa tingin mo, kansyaw ng kaibigan. Saka pa lang medyo umayos ang kanyang mukha. Dumating ang pagkain nila, pero hindi halos kumakain ng binata. Bagay na napansin ni Teddy. Napailing-iling ito. Pare, kung ganyan ka na sigurado dati pa kay Utol, malamang marami na kayong anak ngayon. Biro nito na ikinatawa niya. Nagulat si Teddy nang tawagan niya ito kanina para magpasama. Ikinuwento niyang may date si Andrea sa isang restaurant at gusto niyang pumunta rin sila roon para bantayan ng dalawa. Nagtapat si Aldrich na may nararamdaman siya sa kapatid nito at hindi pa raw siya nasasabi dahil natutorpe siya bigla. Ang maipapayo ko lang, huwag kang magpatagal sa pagtatapat ng damdamin mo para sa kanya pare. Baka maunahan ka, mukhang magaling mambole ang kasama ni Utol oh. Anito, tiningnan ni Aldrich ang pwesto ni Andrea at Ruther at nakita niyang pinapunan ng lalaki ng tissue ang gilid ng labi ng babae. Napakuyom ang kanyang kamao. Pare tara na, ayoko nang panoorin pa sila. Madilim ang mukha na sabi niya. Nag-iwan siya ng paper bill sa mesa at walang lingon likod na lumabas ng restaurant. Nagpaalam lang saglit si Teddy sa kapatid bago sinundan ng kaibigan. Kinaumagahan, sinundo ni Aldrich si Andrea para ipakita sa kanyang bagong pinturang Lady Andrea. Sa hapon daw ay papabilas ito para sa pare kaya may kaunting salo-salo sa daungan. Pwede ko bang ibatahin si Ruther mamaya? Excited na tanong nito habang nakaangkas sa likod ng kanyang motorsiklo. Hindi, maikling sagot niya. Nagtaka ito. Ha? Bakit naman? Pero hindi na siya sumagot. Walang kibong inalalayan niya ito palapit sa bangka. Maganda ang pagkakapinta ng pangalan. Kombinasyon niyo ng navy blue, royal blue at light blue. Kitang-kita sa malayo ang pangalang Lady Andrea. Muling inungkat ng dalaga ang pag-imbita kay Ruther. Hindi nga pwede. Bakit ba ipinipilit mo? Salubong ang mga kilay na sagot niya. Sabay talikod dito. Naiinis na hinabol siya ni Andrea. Sino may sabi na hindi pwede? Para sa lahat naman ng salo-salo. Asik nito. Bigla siyang pumihit at hinarap ito. Ako, ayoko. Bulyaw niya. Parang ipinako sa kinatatayuan ng babae. Napapamurang sinipa ni Aldrich ang nakitang kahoy na idinagasa ng alon sa dalampasigan. Pagkaraan ay umupo siya sa buhanginan at sinapo ang ulo. Marahang lumapit si Andrea at tumayo sa harapan niya. Sige, hindi ko na siya imbitahin kung ayaw mo. Pahayag nito. Pero kung ikaw masusunod, gusto mo siyang kasama? May himig na panunumbat na untag niya. Umiling siya. Kung pwede ka, mas gusto kong ikaw sana. Marahang sabi nito. Napaangat siya ng ulo at tumingin dito. Matagal na nag-usap ang kanilang mga mata. He stood up and took her hand. Kusang isinalikop nito ang mga daliri sa kanyang kamay. Kinahapunan sa salo-salo, maraming nakapunan na kakaibang pakikitungo ni Aldrich at Andrea sa isa't isa. Halos hindi sila naghihiwalay at kapwa makikitaan ng kakaibang saya. Kung mayroon mang higit na natutuwa ay ang mag-asawang Villegas na iyon. Nagtagumpay kasi yung plano Tony, mukhang nagkakaigihan ng dalawa. Komento ni Mercy sa asawa, ngumiti ang lalaki. Alam ko mangyayari to. Hindi naman imposible magustuhan uli ni Andrea si Aldrich dahil mabait siya at maginoo. At isa pa, first love never dies, hindi ba? Pero mahal na rin nga kaya ni Aldrich ang anak natin. Nag-aalala ako na baka kung kailan kasal na sila, saka ma-realize ni Aldrich na hindi niya pala kayang matutunang mahalin si Andrea. Paano na pag nagkaganon? Huwag mong isipin yan. Kung walang nararamdaman si Aldrich kay Andrea, alam kong hindi siya papayag sa hiling ko na pakasalan niya ang ating anak. Naniniwala ako na hindi lang napagtupad sa utos ko ang ibig sabihin ng kanyang oo. Sabi pa ng matandang lalaki. Hindi nila napansin na ang kanina pang nakikinig sa kanilang usapan ang nasa likuran lang na si Aling Tina na kunwari abala sa pagpupunas sa mesa. Tumalilis ang babae, maya-maya pinuntahan si Jonah na anak ng pinsan nito. Samantala, nagpaalam naman si Aldrich at Andrea sa mag-asawa na mamamasyal. Sakay ng motorsiklo, tinungo nila ang isang burol na nalalatagan ng berdeng damuhan. Noong maliliit pa sila, dito nagpapalipad ng saranggola sina Teddy at Aldrich. Ipinarada ng lalaki ang motorsiklo sa di kaliyuan at magkahawak kamay na inakyat nila ang pinakatuktok na bahagi ng burol.
Mula ron ay kitang-kita ang kabayanan ng San Martin maging ang mga bangka na nangingisda sa malawak na karagatan. Hinawi ni Aldrich ito ilang hibla ng buhok sa kanyang pisngi at inipit iyon sa likod ng tainga. Nasabi ko na ba sa iyo kung gaano kakaganda? Anito na biglang lumamlam ang mga mata. Hindi pa, bastang natatandaan ko sinabi mo dati kay kuya, wala akong baywang at malabo ang aking mga mata. Napangangato. Narinig ba ang usapan namin? Oo no, kaya nga bisit na bisit ako sa'yo. Para sa isang teenager, bad enough yung napapahiya ka sa crush mo, pero mas malala pala pag narinig mo nilalait ka pa niya. Gumuhit ang guilt sa mukha nito. I'm real sorry sa lahat. Kung na-offend man kita noon, sana mapatawad mo na ako. Kaya ba ubod ka ng sungit sa akin kahit noong bumalik ka na dito sa atin? Tumango si Andrea. Pero bukod doon, naiinis kasi ako na para bang napapansin pa rin kita kahit na nasasaktan mo na ako noon ng sobra. Kasi akala ko nakalimutan na kita. Pag-amin niya. Napangiti na malawak ang lalaki. Aha, so you mean all the while na sinisira mong araw ko, defense mechanism mo lang yun para hindi ko mahalata na may gusto ko pa rin sa akin? Namula siya dahil natumbok nito ang dahilan ng kanyang ginagawa. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Lumalaki ng ulo mo. Kitang-kita ko. Nakasulat na sa noo mo ang salitang feeling. Kunwa ay naiirat ang sabi niya. Natatawang kinabig siya ni Aldrich papalapit. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga kung nasan tayo ngayon at kung ano ang ating hinaharap. Hindi ko na kailangan mangusap. Sana maramdaman mo na lang. Madamdaming sabi nito. Hinangka niya sa binata. Paulit-ulit na nagsalubong ang kanilang mga labi na para bang iniibsan nila ng matagal na panahong nasayang bunga ng mga balakid na naglayo sa kanila sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Aldrich. Parang hindi ko na ata kayang mapalayo sa'yo. Taos pusong pahayag ni Andrea habang nakahiga sa kanyang dibdib ng binata. Pinisil nito ang kanyang kamay. Huwag ka mag-alala. Habang buhay tayo magkakasama, magpapakasal tayo. Napabalikwas siya sa narinig at napakunot noo. Ano mo? Ayaw mo bang maging misis ko? Tanong nito. Gusto, kaya lang, hindi ko ina-expect na ganito kabilis. Kaninong umaga lang tayo halos nagkaintindihan. Dagling sagot niya. Ganun ba? Pakiramdam ko kasi matagal na tayo nagmamahalan. Nakangitim pahayag ng lalaki. Lumuluta ang pakiramdam ni Andrea hanggang maitag siya nito sa bahay. Parang kailan lang. Umiiyak siya dahil dito. Ngayon naman, parang sasabog ang puso niya sa ligayang dulot ni Aldrich. Ito pala nagpaalala at nagpadala ng buki sa klase niya. Umamin din ang lalaki nung pauwi na sila. Hindi niya lubos na mawari na matutupad ang kanyang pangarap. Ngayon nga, nakatakda siyang maging Mrs. Aldrich Marciano sa hinaharap. Bukas ihahatid daw siya nito sa universidad para hindi na siya lapitan ni Ruther. Sa unang pagkakataon, nakatulog si Andrea ng payapa, kontento at maligaya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.